po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is January, March 2, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may M. De Los Reyes Street, sa may Dominador Access Compound. Wait lang ha. Aha, ganyan sa may Gente de Leon, Valenzuela, at dadalhin po natin yan sa Pabaya Compound, Kings Point, sa may Bagbag, Novaliches, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick-up area. Make a sharp right at the traffic light. Pala siya nito. Ayusin natin yan. Ayos natin.
malayo pa. Isang kaisa-isang prince anak na buhay pa hanggang ngayon na nakabase sa Amerika. Siya ngayon yung tumatayo niya asikasuhin namin from our side, and once everything is done, we will bring them to the border. Alright. And then ang arrangement namin with our embassy in Turkey naman is sasaluhin nila sa kanilang side ng border. Mga Pilipino. Thank you so very Ambassador much po. Manalo, mag-ingat po kayo. Opo. At pinagdadasal namin ang Kasama mga po kayo sa Pilipino aming sa panalangin. Iran. Ingat po. Thank you po. Maraming salamat, Igan, Connie, for this opportunity for me to share yung aming experience dito sa Iran. And I hope that matapos na ito agad-agad. And we are thankful that everybody is praying for our safety here. At yung mga kababayan, yung mga kamag-anak nilang nasa Pilipinas ay nasa mabuting kamay sa iyo, Ambassador. Ha? Salamat Ingat po kayo. God bless po. Ingat. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Ang ating Philippine Ambassador to Iran, Roberto Manalo. Oras po natin, mga kapuso, alas 9:27. Doon sa mga may kamag-anak na narito, nag-aalala sa mga kababayan natin, OFW sa Iran. Pwede nyo pong mapanood uli itong panayam natin sa kanya sa aming Facebook account. Ilagay nyo lang sa search DCWB, lilitaw na po yung Super Radio. At saka well accounted for sila, may thread sila, no? Na may Viber thread, Tuloy ang may... komunikasyon. Oo. Kaya Walang iba na. nagkakausapan sila. At dito pa sa atin, yan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron na rin mga panawagan, paalala ng Department of Foreign Affairs, maging ang mga leader ng ating Kongreso, si Senator Senate President Tito Soto, si House Speaker ay nagbigay na rin. Maganda tayo doon sa sabi nga nilang epekto nito again sa ating ekonomiya. Kasi alam mo na yung ating sunod-sunod na nga, di ba, na pagtaas ng presyo ng langis at inaasahan pa lalo sa mga pronouncements, of course, ni Israel Prime Minister Netanyahu na mas maiintayin pa nila yung pag-atake daw sa Iran. Asahan daw natin talaga, no? Sabi ng mga eksperto na maaaring maka-apekto lalo pa ito sa pagtaas ng presyo na bibili. Ako po, may tataas pa ba yung langis? Ayun. House Speaker Bojiti. Okay, alas 9:29, nangangalahati na po ang programa. Babalikan natin ang mga Super Radio reporters natin sa pagbabalik ng one-on-one. Walang personalan. One-on-one. Walang personalan. Kapag bumibili ako ng gamot, hindi ako nagpapadala sa mga promo at gamot na hindi ko kilala. Kahit gaano kamura, lalo na kung sobrang mura. Basta hindi ko kilala, duda ako sa quality. Minsan kasi may nag-o-offer ng mas mura o kaya ay may bagong brand. Pero pilit ko pa rin hinahanap ang right med. Dahil ito, ang pinagkakatiwalaan ko at matagal ko na iniinom. Ang right med, matagal nang kilala at nire-reseta rin ng mga doktor. Quality kasi, kapatay ng quality ng mamahaling brands. Pero ang presyo, abot kaya. Kahit araw-araw pa ang pag-inom ng gamot. Kaya pagdating sa gamot, hindi ako nakikipagsapalaran. Doon ako sa pinagkakatiwalaan. Pag kailangan ng gamot, basta right med. If symptoms persist, consult your doctor. Your bill, sir. What? 40,000 pesos per dinner? 1,225. Price check or eye check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order for more. Dessert EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Miss, yung right med nito? Meron kaming iba. Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko nun at pinagkakatiwalaan ko. Ito po, subukan nyo. Miss, basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Oo, Martin po. Nagpapaalala, dahil right med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med. Symptoms persist, consult your doctor. Right med. Kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Para dilihing masaya ang paglilibang, magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa informasyon, tungkol sa responsible gaming, mensahe na www.magcore.ph. Isang mensahe mula sa Magcore. Gambling
For 21 years old and above only, gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming site, inilunsad ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website na naglalaman ng listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ayon sa PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko. Lalo na ngayong dumarami ang mga peging online gaming platform. Magtungo sa www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng PAGCOR. Paalala ni Tenco, ang mga illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko, dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. One-on-one, walang personalan. Narito muna ating Double P, bagong-bagong balita. Oras natin, alas 9:32. 32 Pilipinong turista o pilgrim hindi makalabas sa Israel sa gitna ng giyera sa Middle East. Department of Migrant Workers, tiniyak na handa sila sa repatriation ng mga Pilipino maapektuhan ng giyera sa gitnang silangan. Mandatory repatriation o sa pilitang paglilikas may isasagawa lang kapag nagtaas ng alert level 4 ang DFA. Seguridad ng Pilipinas hindi maapektuhan ng giyera sa Middle East sa kabila ng pagkakaroon ng EDCA sites ng Amerika sa bansa. Ayon sa geopolitics expert na si Dr. Clarita Carlos. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo at masusunod pa sa mga susunod na linggo sa gitna ng nagpapatuloy na giyera sa gitnang silangan ayon sa Department of Energy. Pagsusubinde sa excise tax sa diesel at kerosene, pinanawagan ni Senator Kiko Pangilinan sa gitna ng pagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa giyera sa gitnang silangan. Kapit pa more. At ilang opisyal naman ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry in-inspeksyon ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin. Alas 9:33. Kung may pansasama, kung may perwisyon, kabayan sa bayan, sugot ang Metro Manila. Ikalawang reklamong impeachment na inihay laban kay Vice President Sara Duterte, binawi na. Pare-pareho lang daw yung kasong reklamo So, isa-isahin yata. Alang Gatos, detalye. Formal ng binawi ng iba't ibang civil society groups kabilang na Titig Pilipinas ang kanilang second impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte sa Office of the House Secretary General. Kabilang sa personal na nagtungo sa Kamara ay sina Francisco Joseph Aquino T, Teresita Teles at iba pa. Kasama nila sina Client Representative Percival Sindanya at Mamayang Liberal Representative Leila de Lima. Ayon kay T, i-withdraw nila ang second impeachment complaint para suportahan ang ikatlong reklamo laban kay Duterte. Parehas din naman kasi nila ang aligasyon na nakasaad sa ikalawa at tatlong na reklamo na magpapabilis sa proseso para papanagutin si Duterte. Sinabi naman ni Representative De Lima na limitado na ang oras at kung apat na reklamo tatalakayin sa komite ay matatagalan ang proseso. Ilan na rin silang anya ang session days na nalalabi at dapat bago ang Siridia Jormeta ay may papadala o may tatransmit na sa Senado ang impeachment kay Duterte. Hinahabol din anya nila ang constitutional deadline para matalakay ang impeachment. Sinabi naman ni Sendanya na ipapareceive naman nila kay House Justice Committee Chair Bill Ruistro ang sulat na kanilang isunubite sa SecGen. Ako sa Alagados ng JB sa Paradyo, Double B. Dapat totoo. Thank you, Alan. Thank you, Alan. Ito naman, PNP naka-heightened alert sa posibleng spillover effect sa Pilipinas ng giyera sa gitnang silangan. Mark, pakalala sa ibang detalye. Naka-heightened alert ngayon ang Philippine National Police na posibleng spillover effect sa Pilipinas ng giyera sa gitnang silangan. Ang KTFX President ng Jose Benito Lozano Jr. sa press conference dito sa Naporami, inatasan niya ang PNP ang talagang group na paistingin ang pagmamanman sa mga extremist narrative at online radicalization. Sa ngayon, ispita binapatay ng PNP ang anumang development na maaaring maka-apekto sa internal security ng bansa. Dinagdagan na rin nila ang police visibility sa mga pangunahing urban centers, transport hub at mga mahalagang pasilidad kasama na dito ang US Embassy. Samantala, puspusan ng kanyang pakikipag-ugnaya
sa Armed Forces of the Philippines at iba pang intelligence partners. Tuloy namang tiniyak ni Nartate Oo nga. na walang nakumonitor na direktang handa sa bansa at gera sa gitnang silangan. Ang inyong kapuso ay pakalanan ng CNA. Dapat ka mo to. Hindi dapat dapat sa buo. Mark, Thank Bacalala. you, Mark. Ha? 9:36 na po ang oras natin. Oo. Yung mabinding pagtitipid. Ipatutupad Ano? ng pamahalang Luzon ng Maynila dahil yan sa pinangangabahan na patuloy pang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa gera sa gitnang silangan. Narito ang detalye mula kay Manny Podcast. Manny! Ang pagbawas sa kalahati ng Sinapad konsumo mo. sa petrolyo ng lungsod sa gitna nga ng gera sa pagitan ng Iran, Amerika at Israel. Pinagdaan mo rin ang Executive Order No. 17 of 2026 na lumada na nag-uutos sa pagtipid sa konsumo sa petrolyo ng lahat ng taglapan ng kawalan lokal. Kabilang sa utos ang pagkasama-sama ng mga delivery, paggamit ng mag-taking ruta upang makatipid bukod pa sa pagbabawal sa non-essential travel. Ipinasusunod na rin pati ang mga lakbay-aral at pagbiyahe abroad. Maliban sa mga Dito malayo tayo, di ba? Sa epekto naman ito sa ekonomiya. Kaya ho, gusto nga alam pa paano natin na gagastahin pa yung mga perang wala pa man sa atin ay kalilista na. Di ba sa palengke pa lang na magagastusin? Wala na. Pag ganitong nagkakaproblema yung ating mga OFW, ay apektado yung ekonomiya natin dahil kung remittances nila. Yun na nga. Oo, napakarami pa namang OFWs na dito. Yan ang pinakangulugod ng ekonomiya natin. Talagang piso ang kanilang na ipapasok sa kabanang-bayan. Yes, at saka yung safety, no? Marami tayong kababayan, syempre, na kapag ka narinig na natin mga retaliatory attacks itong Iran laban dun sa mga Middle Eastern countries na kung saan marami po tayong mga kababayan Pilipino. Yung isa dun sa mga naiisip ko yung terror, hindi ba nung naiisip ng mga kamag-anak din nila dito, no? Na kaya kapag ganyan ho na medyo may takot kayo at hindi nyo ma-contact siguro, hindi nyo mga kamag-anak, sabi nga ng DMW, bukas sa kanilang hotline, ano? At ako pwede nyo puntahan para may makausap po kayo doon para sa kanila po gabay kung ano po pwede gumagawa ninyo sa inyong mga kamag-anak through their Facebook pages o ibang mga websites pa. Papasalamat nga tayo medyo Ba't ka tumawag? sa kanilang ikangay pangamba Kasi yan sa family ni Bastos Manalo Yan. dahil Opo, oo. kahit siya ay Tinitignan na may Walang personalan. 9:45 na po ng umaga. Para sa mga kakalabas lang ng bahay. Matraffic ba kanina, partner? Parang lulit na lulit, ano, may mga mainit na. mainit na dito. Mainit na dito, meron kami. Wala pang official. Wala pa. Pero ang sabi ng pag-asa, ngayon daw maaari tayong makaranas ng matinding heat index, no? Kaya mag-ingat po tayo sa lahat po ng mga nasa kalsada ngayon. Hydrate, ipit ng tubig at abangan natin. Kailan kaya ang ating official na panahon naman ng tag-init. Ayan. Ang mainit ngayon yung mga balita eh. Pero ang mainit pa rin siya dahil Marso na ay fire prevention. Ay, oo rin, ano? Ingat-ingat tayo. Sunog din ang ating katapat. Although all year round naman yan. Kita partner yung sunog, kaya ingat po tayo. Pero ito mainit na balita. Mainit na balita. Si dating Commodore J. Tariela. Uy, kalugar ko sa mundo yan. Oo, ay mainit. Mainit siya, bakit mainit? Dahil siya po ay na-promote. Congratulations! Ayan, sana ko ngayon ay sabi nga, Rear Admiral J. Tariela na. O ha, huwag nyo kakalimutan dyan sa Senado ha, dapat may Rear Admiral. Dati kasi Tariela lang daw siya sinasabi. Ay, baka kausap na. Oo nga. Kaya ngayon, kamustahin natin. Kasi syempre, maraming gusto makibalita pa rin, lalo na sa gitna ko nitong mga usapin na gera-gera na ito. Kamusta naman ang ating sariling, Ano ang magiging papel ng China? Oo, ano naman ang ating mararanasan kaya? Tuloy pa rin ba ang mga pambubuti? Narito si Rear Admiral J. Tariel at tagapagsikat ng West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Congratulations. Congratulations, sir! Admiral Tariel. Puro R. Rear Admiral Tariel. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga niyo po.
Congratulations po sa inyo. Ano po bang maasahan namin ngayong Rear Admiral Chief Ariela? Kayo pa rin naman ang Ito pa rin ang patuloy. spokesperson. Yes, sir, Ethan. Ako pa dito ang designated spokesperson ng Chief ng West Philippines. Ayan. So, what? Baguio sa kanila. Baguio sa kanila. Good is yung promotion. Oo. Okay, eto, pwede si babanggit na may mga EDCA sites tayo. Ewan ko kung sakop mo yun, ano? Pero may EDCA sites, may tension sa Middle East, China, ano. Kamusta yung ating West Philippine Sea sa ganung pag may mga ganung tension sa Middle East, mas magkakasakot yung mga magkakaalyado? Well, ako, sir, Ethan, no? Let me respond to this question very carefully. Na hindi ako aapak sa mandate ng Department of National Defense of the Armed Forces. So, para sa akin, no, kung ang pag-uusapan natin dito sa Middle East, ang kaugnayan dito sa West Philippines, well, as far as we monitor, it remains to be the same. Wala namang significant impact sa pagpupuli ng China. Kung maaalala mo, Sir Igan, the other day, we issued a press release highlighting na patuloy pa rin tayo nagpapasulyat sa Baho de Masinloc. And patuloy pa rin naman hinahangan sa mga ng Pilipino. I don't think that this incident or experiencing the harassment nila is related with what is happening in the Middle East. Para sa akin, this is also, kumbaga, we have our own issues to deal with pagdating sa Chinese bullying na ordinary mga isla. And I don't think pag-impose nila ng China sa pagpupuli nito is the issue in the taking. So, kumbaga may sarili tayong nilalabanan na mga pang-araw-araw nating mga problema dyan po sa West Philippine Sea. Kamusta po ba ngayon so far? Marami pa rin ba ang mga naka-standby dyan ng mga Chinese vessels? Sa nakaraang Friday, we received radio call from ordinary Filipino fishermen. Nilabas ko yung video last Saturday na pinapakita natin na hinaharap sila ng China Coast Guard vessel and even the Chinese Maritime Militia. I think this is the second time that we documented a Chinese Maritime Militia harassing ordinary Filipino fishermen. For so many years, the Chinese government has been denying na ang Chinese Maritime Militia daw is part of their maritime force, na ito ay hindi parte ng gobyerno, dahil nanghaharap sila, ibig sabihin, tumutugon sila sa pag-uutos ng gobyerno sa harapin ng ordinary mga islang Pilipino. So, pero ito yung mga, halimbawa itong videos na ito, inaabisuhan nyo rin ba yung ating mga ordinary mangingisda na gawin ito as proof? Of course, pagka tayo ay tutulog naman syempre sa DFA para po sa ating mga protesta. Actually, parang na, alam mo naman, ang mga tao ngayon, they have their own cellphones na, yung document na talaga nila. And siguro, na-appreciate na rin nila na every time na merong mga incidente, it's very good to document ito mga Chinese aggression na to. So even without us advising them, sinasadya na talaga nilang i-record para patunay na hinaharap sila ng China Coast Guard. Ano ba yung, paano kung paraan sila hinaharap, hindi lang sila pinapadaan o talagang wala naman nasaktan, ano? Doon po sa kanilang naranasan last Saturday na pinost nyo? Wala namang nasaktan. No? Ang ginagawa talaga nila is pinablock yung mga Filipino fishing boats para mapalapit sa Baho de Masinloc and opening for the show. At the same time, pag tuloy-tuloy pa din yung mga bangka ng Pilipino, nag-deploy na sila ng mas maliliit nilang regionally capable boats para talagang i-direct kung saan dapat pang-isla ng mga Pilipino. Sir, ito may mga tanong lang ako dito. Hindi ko alam kung sakop pa rin po ninyo, no? Pero yung sinasabi ko kasi dito, parang nangangamba, halimbawa dyan sa may Zambales area, ang dami mong parang kumukuha naman ng ating mga natural resources doon, na malalaking vessels mula po sa China. Pag ganyan po ba, paano ang gagawin daw nila para ma-alert po daw yung mga otoridad kasi wala po daw na kikinig sa kanila naman pagdating doon? Sa inyo po rin po ba ito tutulog o paano mo ba? Well, kung ang pinag-uusapan natin yung mga dredgers po ako. Kung mga dredger vessels ito, of course, we can also
as the Coast Guard Station that I said, or Coast Pwede mo Guard nilang unit, kasi, puntahan. yes, we have the mandate to board and inspect and to conduct safety inspections sa mga barko na to prior departure. So, ang Coast Guard natin can check the documentation, whether they have permits from Manila, they're authorized with the local government, and they have clearances also from the DNR, ginagawa nila. Ang pangamba daw kasi nila, sir, dito ho sa mga sumbong, yung mga coral ng buo daw ay basag-basag na. Kaya napapadpad po sir sa mga ibang areas po, halimbawa ibang sandbar. So, yung mga coral. Ito bro, ang mga May isang bali sa kanila. Baka nangangamba sila na may connection daw. So, anyway, ang maganda kong gawin, sabi ko ninyo po pwede puntahan yung Philippine Coast Guard para ma-inspect. Okay, kakamusta rin mo natin, syempre, yung Scarborough Shoal. Yung ating Ayungin Shoal at Pag-asa Island, ano ho ba ang ating latest naman doon? Rear Admiral. Ayan, si Mariela. Teka muna, ano ba kaya pwede pang Commodore Day na lang. nakakakilig ba yung Rear Admiral? Hindi tuloy Hindi, gusto ko tawagin ng buo kasi... Di pa komportable si Rear Admiral. Commodore na lang daw. Hindi, kasi pupunuan po natin yung mga dating nagtawag sa inyong Tariela lang. Ngayon, pupuuhin natin. Rear Admiral. Tariela, pakisagot si Season. Going back to the question, at kung maalala mo ma'am, Senator Lisa and I went Oo to nga po, Pag-asa. papa-update po kami tungkol doon. Namigay siya ng mga relief goods, nag-conduct rin siya ng medical and dental vision, and para sa kanya, it's a very good experience. Rinig partner na ang OFW ay bayani, di ba? Pero ito sa mga pagkakataong ganito, nakikita natin hindi lamang yung salita, kundi sa gawa. Kaya mabuhay yung ating mga OFWs. At sana po ay ligtas kayo saan man kayo ngayon sa mundo. Balitang hali. Balitang hali, tuloy-tuloy po ang ating balitaan, 11 a.m. sa GTV. Kasama ko ang aking partner na si Ravi Tima at si Aubrey Carambel kasama namin para dun sa mga nag-aabang naman sa Showbiz News. Iwalay na siya. Ay, Abangan niya. Mark Susan, susunod. tanong natin kay Aubrey. I-57, ang pinakinggan nyo ng isang oras, one-on-one. Walang personalan, lunes sa lunes. Bukas ulit ha. Hanggang alas 9 hanggang alas 10 tayo. Jason Earth, partner. Dalangin tayo ha. Yes. Labanan na! Fake news! Dapat! On one, walang personalan. Number one. Kapag sa balita, yun ang aming panata. Operacio 594, lagi naka-alerto, servisyo, totoo. Kahapon, nakamubo na ako sa taksil. Pero bakit ngayon na bumabalik? Sabay-sabay pa kaya mas malala. Binas na yan, pag may lagnat, sakit ng ulan. Again, sa binas ang sabay-sabay na sakit. Mas bilis banat sa apat. Pitang-ipina, patuloy tayong namamayagpa. Radyo ang number one sa Mega Manila. Super Radio, DZBB, ang number one AM station at Barangay RS 97.1. Ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso. Magbabalita, walang kinihilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo, totoo lamang. Super Radio, DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radio, DZBB. Prime time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at pag-himay sa issue. Meron ng product sa Super Radio, DZBB. Alas 7
hanggang alas 8 ng umaga. At siya na naman sa pagbabalita, ang tambalang Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Super Balita sa Umaga, Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Madalibang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa one-on-one, walang personalan. Super Radio, DZBB, Prime Time. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Super Radio, DZBB, Prime Time. Sa balita, yan ang aming panata. Super Radio 594, lagi nakaaleko, serbisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang hinihingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag aasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyo, totoo, walang hinihingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Super Radio. Alas 10:02 ang oras. Usap tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Yun, good morning. Umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Bagaman, hindi ko maganda ang umaga sa ibang panig ng mundo. Lalo na sa Middle East, pero siyempre, bakit tayo lahat ay nakatabay dyan sa isbang di maapektuhan? Aba, alam mo, ang bilang ng mga kababayan natin nasa Middle East ay mahigit 2 milyon. 2 milyon, ha? Marami yan. Saudi, Dubai, di ba? Lahat tayo may kilalang taga doon eh. Yan. Oo, ay maliban pa sa siyempre, langis, Oo. eto na, di ba? So, yun Nagbabadya nangyayari. na. Sitwasyon ngayon dyan, Oo. talaga kahit pa paano magbibigay sa atin ng agam-agam. Ika nga, sa mga kamag-anak natin, mga kahit nga hindi natin kamag-anak, kakilala, kaibigan, Oo. na nandiyan dyan, di ba? Oo. Sa panahon na to, hindi na, wala na yung masyadong malayo yan sa atin. Ay, Hindi na hindi. maliit na mundo ngayon. Mhm. Talagang tayo lahat ay tahi-tahi sa isa't isa. Kaya naman, nakakalungkot, no? Itong weekend na ito. Nalungkot ako, dahil nasa tayo. Sabi Baka nga eh, nasasawi. di ba, Dubai? Puro, marami mo sabi, may mga kakilala nandiyan dyan, di ba? May kababayan na tayong nasawi. Oo di ba? nga, may Sa mga Israel. Israelis ang caregiver, di ba? Yes. At marami ho tayong Pangasinan. kababayan dyan sa marami hong sa Israel. Ang karamihan ay mga caregiver ho yan. Ay, nako, di pa natin tiyak kung hanggang saan aabot itong gerang ito, hindi ba? Oo, yung gira. Lebanon yata ay binoba na rin eh. Kami ng mga international media eh. So, inatake na rin ng Israel Kahit na sabihin mong yung Lebanon may mga dati, di ba nung nagkaroon ng kaguluhan dyan, Iliwe. Marami nating kababayan. Meron pa rin tayo mga kababayan dyan. Yun na nga, so marami tayong mga tagapakinig din na siyempre nakantabay yan sa magiging action natin dito locally. Weekend si PBBM, di ba? Si Pangulong Marcos Jr. ay nagsabi na nag-ano na, preemptive, naglilitas naman tayo papunta sa mga ligtas na lugar sa mga kababayan nating nandito sa mga syudad, lugar na mismo inaatake. So, sana Hindi naway ligtas sila ngayon lahat. sana sila yung nakarating sa kanila yung mga pasabi, mga abiso, paano sila magiging ligtas. Or habang, siyempre parang walang libot ng aeroplano, di ba? Parang kahit gusto rin mong mailipat sila ngayon dito, Oo. hindi uubra, di ba? Yeah, tsaka
hindi natin tiyak kung ano ngayon ang feeling nila doon. Kasi di ba dati sa ano, hindi ba nangyayari talaga ito, bagamat po nito panggulo doon. Yung mga kababayan natin sa Israel, pag nakakwentuhan mo yung mga yun, wala nang nervyo sa kanila yung pagka ikaw may warning, tatakbo sila sa bomb shelter, o pag wala nang warning, nag-ano yan eh, may siren niya na malakas eh. Sanay na sila, kumbaga parang, wala naman niya, meron naman Ito po. pero iba siguro ngayon. Kasi natatandaan mo yung dati, bago ito, di ba, nung nagkaroon pa ng, eto yung Israel at ano nga ito, Saan yung po? mga Doon pa? Palestino, di ba? Sa Gaza, Sa Gaza. Wala namang napaulat na namatay tayong kabayan dun eh. Di ba, hanggang nung humupa na, yan parang nawala sa mga Ito? balita. Ito ngayon talagang, meron na agad tayong kababayan na nasawi dahil dyan. So gusto natin malaman kung sana may makausap tayo. We're trying na makausap. tayo, buhay OFW ngayon talaga. Sinusubok talaga ngayon. Yung mga kababayan natin na may mga kamag-anak talaga. Miyembro ng pamilya. Ay, malamang talagang abot-abot yung kanilang pag-aalala sa mga oras nila. Kasi uncertainty, ika nga, walang kasiguruhan. Nandun pa tayo sa ganun eh. Walang kasiguruhan kung saan tutungo ito. Oo. At hanggang kailan matatapos, di ba? Yes, oo. Okay, so yun yung tabayan natin. Sana may makuha tayo mga kababayan natin makapagkwento ng kanilang sitwasyon ngayon. Pero bago yan, narito muna ang ating double B, bagong-bagong balita tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Ang babomba ng Amerika at Israel sa Iran tuloy-tuloy pa rin ayon kay Philippine Ambassador to Iran Roberto Manalo. Pero mga Pilipino sa Iran wala pang planong umalis o umuwi sa Pilipinas. 22 Pilipinong turista o pilgrim hindi makalabas ng Israel sa gitna ng giyera sa Middle East ayon kay Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola. Yan partners of migrant workers, tiniyak na handa sila sa repatriation ng mga Pilipinong maapektuhan ng giyera sa gitnang silangan. Mandatory repatriation sa pilitang paglilikas, may sasagawa lamang kapag nagtaas ng alert level 4. Yan, sunod na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.